Okay, mahusay. Ano pa? Sino pa ang may idea about sexualidad? Matandaan. Ano pa? Wala na? Okay, so pag sinabing sexualidad, ano ulit ito? Ito yung pagiging ganap na babae at lalaki. Ito rin yung nagdidikta sa ating pagkatao. Ito yung nagbibigay ng kahulugan sa ating pagkatao. Ano naman kaya ang teenage pregnancy? Okay, Erika. Maagang pagbubuntis. Tama. Ano yung specific na maagang pagbubuntis? Sino yung mga nagbubuntis ng maaga? Mga? Ayula. Mga babae po na 18 years old. Okay, 18 years old or 19 years old. Kaya sinabing teen kasi yun yung mga may teen, gano'n. 19, 18, 17, 16, yung pababa na yun. Yun yung mga nagbubuntis ng maaga, yung mga edad na yun mababa. Sila yung tinatawag na nakakala ng teenage pregnancy. May kakilala ba kayo? Next, ano naman ang pornografiya? Okay, si Rafael. Okay, tama. Manonood ng malalaswang video. Ano pa? Ano pa yung pornografiya? Magbigay nga ng example ng pornografiya. Yung mga site, ano? James? Alam na. Porno, ano ba? Mga natawal na. Ang bigo ba? Viva Max. Ayan. So, yan yung mga site siya, example siya ng pornografiya. So, sinasabi ng pornografiya, hindi lang siya sa panonood ng malalaswang video sa mga sites na yun. Ang pornografiya daw ay tumatalakay din sa mga pagbabasa ng malalaswa or mga garawan. Next, ano naman ang puppy love? Okay, Quincy. Okay, ito rin yung kadalasan na pinagkakamalan na tuloy ng mga very good. Ano pa? Ano pa ang puppy love? Crush sa mga so yan, natatandaan na ba ano ang sexualidad? Nagigets na? Oo! So ngayon, dadako tayo sa ating gawain na bida o kontrabida. Pag sinabing bida or kontrabida, ano yung bida sa pelikula? Sila yung main character. Sila yung kadalasang naaapi, di ba? Ano naman yung kontrabida? Ano kontrabida? Ano ba? Villain. Sila yung mga kadalasang naaapi. So ngayon, ang gagawin natin, pag sinabing bida or kontrabida, sila yung pagpipilian ninyo. Alam niyo naman na siguro kung ano yung bida o kontrabida, di ba? Dahil nasabi ninyo. So ngayon, hahatiin ko kayo sa 6 groups. Bawat groups, magkakaroon sila ng ganito. Magde-decide sila kung yung pinakitang picture ay bida or kontrabida. Gets po? Oo. So, ito. Ito ang first group hanggang dito. Next group. Dito. Ayan, mag-uusap-usap ha. Kung ano yung sagot. An kayo dyan? Anim kayo dyan ha? Ayan. Okay. May lahat ba meron na? Pakitaas niya kung meron. Ayan. Okay, first picture gets na ba kung ano yung gagawin? And after natin hulaan, may papakita ang linya. Sino yung nakasagot ng tama, sila yung mag-iisip ng representative na magbabasa nung linya na yan with emotion. Gusto ko yung G. Yung talagang call out ang emotion ha. Okay, number 1. Gets po? Oo. Number 1. Tatas ha? Wala pa.
center here. Dalawa. Okay, babasahin nyo na. Sino ang gusto magbasa? Ang live. Okay, ready na? Okay, go. Kahit babasahin nyo to. Okay, go. Muna yung group. Okay. Basahin na ka. Go. Babasa ka. Go. 1, 2, 3. Makinig lahat. Go. Asa. Go. Mahal ko ang asawa mo. Akin siya. Wala ko sa'yo, Nicole! Akin lang ang asawa ko! Yan. Uy, Acho. Okay, next. Lahat kayo masasama. Okay, go. 1, 2, 3, go. Bida or kontra bida? Bida lang. Okay, group 2. Group 2. Sino ang magsasabi ng line? Sila yung tama, si Marvin ay kontra bida. Kontra bida siya sa okay. Sino magbabasa? Ah, Jobay po. Basahin na agad. Ikaw na. Sino? Ah, Jobay po. Go na. Basahin na yung line. Mag-make na lang. Go na. Go. Sino na? Basa na. Asa na. Ako lang nalang ba may utak? Ako nalang ba nasa sa buwan? Okay, walang po kami Next! Bida or kontra bida? Next! Okay, kontra bida. Group 3. Ay, Edwin. Ay. Makinig mo lahat. Pasakain niyo. Kapag nakita mo naman, magkabilang tulong, magiging mabait na ako. Okay, pero kung ano na. Next! Okay, group 1. Okay.
Okay, value number 6. Okay, next tayo. Sino ba yung nakakapag-ano? Di ba? Hindi ba? Okay, group 4. Kontrabida si Marga. Okay, sino ba sa pwede na lang? James, yung group niya natin. James. James, time na. James, time na. Babasahin ko. Okay lang, kahit na lang. Wala, alam? Ay, ibang group. Justin. Ayaw mo, hindi ko yun. Hindi ko. Emotion. Ang punto lang, bakit di mo sabihin kasi? Kasi hindi ka isang dragon, anak ka lang sa labas. Bigyan ako si Justin. Bigyan ako kay Justin. Okay, so ano yung napansin ninyo? Sa mga character na yung kontrabida. Lahat sila ay kontrabida. Lahat sila yung mga villain. Sila yung mga nananakit, nang-aape, ano ba, nangangansyaw sa mga kalabas. Kilala niyo ba sila? Sino yung kilala niyo doon? Kasi. Marga. Sino pa? Kasi. Si Marga ay nasa anong palabas? Okay, so familiar naman pala kayo sa mga ipinalabas na character. So sabi, bullies are the kontrabida of our lives. So dito, sa school or outside man sa school, ang mga nakakaranas ng bullying, sila yung mga bida ng sarili lang buhay. Sila yung mga bida at yung mga nang-aape, sila naman yung natatawag natin kontrabida ng ating buhay. So bakit kaya sila yung kontrabida ng ating buhay? Yan yung tatalakayan natin sa araw na ito. Ano nga ang ating topic? Pakibasa nga, sabay-sabay. Pambubulas! Okay, so ano kaya ang connection ng pambubulas sa ating kontrabida? Na napagbida or kontrabida na ating ginawa. So tingin ninyo, ano yung connection ng kontrabida sa mga bully? Okay, sino nakakaalam? Ano ang connection ng bullying sa kontrabida? Okay, Justin? Ma'am, sila po yung nakakasakit ng bangka po. Tapos, sinasaktan po nila yung tao. Okay. So, ang kontrabida, napapanood natin sa teleserye, di ba? Sa mga movie. Ganyan. Sila yung may iba't ibang kontrabida sa mga binabasa natin sa Wattpad, di ba? Meron ding kontrabida. So, pag sinabi ng mga kontrabida, in real life, sila yung mga bully or mangbubulas. So, pakibasa ulit. Ano nga ulit yung ating topic? Ang laki-laki. Pakibasa. Sabay-sabay. Pambubulas! Okay. Pambubulas o bullying. Sino ang nakakaalam ano ang bullying? Any volunteer? O, Yuriza? Ano ang pambubulas or bullying? Ano sa tingin mo yung bullying? Ma'am, sabi ko katalikod. Patalikod? Okay. Very good. Yun yung example ng isa sa mga pambubuli. Ano pa? Last. Ha? Mataas ang kamay? Okay, Yula? Pananakit sa kapwa. Ano pa? Tama yun. Ang pananakit sa kapwa. Ano pa? Alina? Ano po, nagpaparinig ko sa Okay, pagpaparinig sa social media. So, yung pambubulas o bullying, may tatlo siyang uri. Tatlong uri ng bullying. Pakibasa nga po na nasa board. Ano yung tatlong uri ng bullying? Sabay-sabay. Physical, pambubulas, verbal,
Physical. Physical na pagbubulas. Tama ba ang pananakit sa isang individual ay physical na pagbubulas? Tama? Tama. Sige, examine namin ulit. Taas yung kamay. Ay. Okay. So next naman, pakibasa. Titingnan natin kung tatandaan or natatandaan or alam ninyo ang verbal na pagbubulas. Di ba natalakay na din ito ng mga nakaraang taon ninyo? So, next, pakibasa naman. Sasalita o magsusulat ng masasamang salita laban sa isang tao. Sino mag-volunteer? Saan kaya ito nakalagay? Okay, so verbal na pagbubulas. Tama ba? Oo. Okay, so palakpakan naman natin siya. Next, ito naman. Pakibasa, sabay-sabay. Ay layunin sirain ang reputasyon at pagpapatunayan sa ibang tao. Okay, saan naman ito? Mika? Okay, tama ba? Okay, palakpakan naman natin si Mika. Ito kay si Mika. So, natalakay natin, ano yung iba't ibang ibig sabihin nila? Ang physical na pagbubulas daw ay pananakit sa isang individual o pangkat. Pag sinabi physical, ito yung pananakit mo. Ginagawin ka ng physical, itong mga katawan natin, ito yung pananakit natin sa ibang kapwa. Pag sinabi namang verbal, ito yung ginagamit natin yung bibig natin sa pananakit ng ibang tao. Pagsasalita or pagsusulat. Tatandaan? Yes, ma'am. Okay. So next naman, pag sinabi social o relational, may layuning sirain ang reputasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Okay, gets na? Okay, okay. Dumako naman tayo sa example nila kung talaga natatandaan. Okay, basa, sabay-sabay. Hindi ka nagmahal sa isang tao o sa lang pag-iiwan sa kanya sa maraming pagkakataon. Okay, saan kaya ito? Okay, yun lang. Okay, palakpakan naman natin si... Tama ba? Pagkakataon, sabay-sabay? Hindi ka nagmahal sa isang tao o sa lang pag-iiwan sa kanya sa maraming pagkakataon. Okay, pag iniiwan natin ng isang tao, that is social o relational na pagbubulas. Next naman, pakibasa, sabay-sabay. Panghinaya sa iba, huwag magpapaligiran sa isang particular na individual. Okay, Erika. Okay, tama ba? Okay, palakpakan naman natin. Next! Okay, basa, sabay-sabay. Pag-iiraw, pagmumura, pag-iinsulto, pagpapalaya sa iyo. Okay, ito naman, Rafael. Tama ba? Opo. Okay, so palakpakan natin si Rafael. Next naman, pakibasa ulit. Sabay-sabay. Okay, sabay. Ma'am, ako. Ano ang tawag natin? Sinabing pangan siya. Ano pangan siya? Pang? Bumuni. Halimbawa, uy, ang ganda-ganda mo naman ngayon ah. Parang ano ah, bagong ano ah.
Ayan, yung mga sinasabi niyo yan, yan yung mga panglalait. So, pagka sinabi natin na nanlalait ka, that is pambubuli na verbal. Lagi natin tatandaan na pag namubuli, pag halimbawa may pinukuna tayo sa isang tao, kasi nakakala ng 10 seconds rule. Ayan, pag sinabi 10 seconds rule, pag hindi kaya baguhin ng isang tao, sa loob ng 10 segundo ang isang bagay, huwag nang pinukuna sa kanya. Okay? Halimbawa, si Erica ay, sobrang ganda. Si Erica ay, halimbawa siya ay pilay. Aasarin niyo siya na, pilay. Kaya niyo bang baguhin niya sa 10 segundo? Hindi. Okay, so yung mga hindi kaya baguhin sa 10 segundo, yung mga sinasabi na 10 seconds rule na hindi natin pwedeng punahin sa ibang tao. Dahil maaari tayo makakalakit na naggamit ng okay, next naman tayo. Okay, tama ba? Ang panununtok ba ay physical? Ang paninita? Okay, so yung magagamit ng physical na rakas. Okay, next naman. Nakibasa sa mga labang nga. Excited yan? Gusto niya na sumagot dahil may prize. Okay, palakpakan mo rin ba? Tama ba? Lahat ng ito, may mali ba kayo nakikita? Kasi kayo na, perfect. So, tama ang lahat. Sabi niyo, sinagot. Ngayon naman, dadako tayo sa nangbubulas at pinubulas. Sino nakakilala? Sino nanonood ng Doraemon? Yan. So, very good. Lahat kayo ay kilala sa Doraemon. Sino to? Nangbubulas. Ito. So, sa tingin ninyo, sino dito yung bully at hindi bully? Sino yung nambubuli? At sino ang binubuli? Okay, so si Rita ang binubuli at si Rita ang nambubuli. So, ang nambubulas muna tayo. Ang nambubulas ay si Okay, so ito yung mga katangian. Nababasa ba dyan? Okay, so ito yung mga katangian ng nambubulas. Maaari bang pakibasa, Justin? Mas malamang na napalakihan sa pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin at hindi napaalalampanan lalo na sa mga hindi tamang nagagawa. Okay, so pag sinabi natin na nambubulas, kadalasan daw sila yung mga sa pamilya na napabayaan. So pag nambubuli kayo, gusto niyo bang sabihin sa inyo ng ibang tao na napabayaan siguro siya ng kanyang pamilya? So ang nangyayari, ang nagiging sisi is sa magulang. Kadalasan kasi sa mga nambubuli, sila yung may mga problema sa kanilang pamilya, sila yung mga may problema sa kanilang tahanan, sa kanilang mga magulang, at hindi nila gaano ka-close yung mga magulang nila. Next, pakibasa naman si Rafael. Hindi na pala ko ako malikasya ng ginayat lang. Okay, so pag sinabing hindi na palago, hindi kayo close sa magulang ninyo. Sino dito yung lahat nasasabi niya sa kanyang magulang? Yung as in close na close niya yung mama niya, parang best friend niya, yung papa niya. Wala? Ay, meron din naman kayo. Sila yung
nabubuli kayo, di ba sinasabi sa inyo, hindi ka ba mahal ng mama mo? Hindi ka ba mahal ng papa mo? Bakit ka ganyan? Hindi ka ba mahal ng magulang mo? Kasi nga, kadalasan, sila yung mga sa loob ng pamilya, sila yung lagi yung napupuna. So, kung feeling nila, nagiging pa-overpower sila pag may labas nila sa school, may labas nila sa ibang tao, yung karasan na napipil nila sa loob ng bahay nila. Lastly, is ginagamitan ng pananakit bilang disiplina. Sino dito yung naranasan mapalo ng magulang? Ayan. So, may nagawa kayong kasalanan? Sino naman dito yung walang ginawang mali pero pinalo ng magulang? Ay, ganun. Ayan. Sino yung mga napapalo ng magulang kahit walang ginagawang mali? Kadalasan, sino naman dito yung mga nag-aaway ng magulang na hindi nila alam na naririnig? Okay. So, sabi, kadalasan daw sa mga bully, ang katulad ni Damuda, sila yung ginagamitan ng lakas sa pagdidisiplina. Halimbawa, may nagawa kayo muna, sila yung binubugbog ng tatay nila. Halimbawa, may nagawa ka ng maliit na bagay, nakabasag ka, huwag kayo sasaktan. So, next naman, dako naman tayo kay Beta. Beta? Okay, so next, ito yung mga katangian naman ng mga nabubuli. Number 1, pakibasa po. Okay, Yuriza. Ay, physical difference. Okay, kaibang physical. Ano sa tingin niyo kaibang physical? Magbigay ng example. Pilay, ma'am. Pilay, ano pa? Mama. Lampa, ano pa? Sa mga physical na itsura, ano pa? Bulag, ma'am. Bulag, ano pa? Ma'am. Ma'am. Walang tekinisa. Walang pilay. Tanong. Okay, okay, so lalo sinabi niyo ay tama. Ang kadalasan sa mga kaibang physical, sila yung mga may kapansanan. Ano pa? Sila yung mga, halimbawa, kalbo ka. Pinupuli ka ng kalbo, panap ka. Pinupuli ka ng which is hindi mo naman kayang baguhin. Halimbawa, pinupuli ka ng sobrang puti mo, nabalos ka ba? Hindi po. Anak ka ba ng araw? Ganyan. Mauli ka ng gano'n kasi nga, may kakaiba sa'yo. And yun yung mga nagiging cause ng next naman. Kakaiba ang estilo ng pananamit. Ano sa tingin niyo yun? Yung pag nag-dress up ka ng kakaiba? Pagka geng-geng daw. May nahuli ba dito na kapag geng-geng yung suot mo daw? Ano pa? Sasabihan ng maasim. Grabe. So, huwag niyo ginagawa yun na pinupuna ninyo yung ibang tao sa kanilang pananamit kasi that is how they express themselves. Dapat maging matuto tayo mag-support and i-respect natin kung ano yung gusto nilang uri ng pananamit. Di ba meron dito yung over-passion, ganyan na. Sa CLSU, pag nag-college kayo, makikita nyo, iba't ibang uri ng pananamit. Yung mga sa tingin nyo kakaiba, pag nakita nyo, very normal lang sa CLSU. Meron daw yung parang nag-cosplay, ganyan, papasok na sa school, isa lang klase, pero naka-aura daw. Yung pasok sa school, isang oras lang, pero yung makeup namin to, sobra-sobra, 3 hours. So yun yung mga kaibahan, pero dapat hindi natin yung next! Orientasyon sexual. Sino nakakalam nun? Meron ba kayong idea na ba sexual orientation? Wala? Para nakakalam? Okay, so ako na lang. Pag sinabing orientasyon sexual, yun yung halimbawa, you are a gay. So nabubuli ka. Nabubuli tayo kapag ina-express natin yung sarili natin kapag tomboy. Binubuli, aminin. Aminin ninyo, ginagawa niyo yun, di ba? So, hindi dapat natin ginagawa yun. Dapat marunong tayo tumanggap ng
confidence? Sino dito yung hindi komportable sa sarili? Sino dito yung sa tingin nila hindi sila maganda? Kaya, Mababa ang self-esteem. Pagmamahal sa sarili. So, lagi natin tandaan na lahat tayo ay maganda, lahat tayo ay gwapo, hindi dapat ikahiya. Ano man ang itsura natin, okay? Dapat matuto tayo tagapin ang sarili at mahalin ang sarili natin para mahalin din tayo ng ibang tao. Lahat ng pagmamahal na marireceive natin ay magmumula yun sa sarili natin. Talagaan. Okay, pag natuto tayo mahalin yung sarili natin, doon tayo mag-start na mahalin ng ibang tao. Sino naman dito yung tahimik at lumalayo sa iba? Introvert. Okay. Gusto ko kaya saan sila? Sila din yung sino naman yung laging balisa? Yung di mapakali. Si Alina. Mga balasa tayo mga katulad ni Alina na bigit eh. Sila yung nabubuli. Next! Walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sino yung mga feeling nila hindi nila kaya ipagtanggol yung sarili nila? Sila yung kadalasan. So, nagigets ba? Okay, so natakpan mo ulit. Dapat, pag sinabi ko, dapat alam niyo kung ano yun lang. Kung si Tamulag or si Lubila. Okay, ito example. Sino yung laging, siya yung madaling mabikon? Okay. Sabay-sabay? Lubila! Sino naman yung kakaiba manamit? Nobita. Si Nobita. Sino naman yung ginagamitan ng rahas sa kanyang tahanan? Damula. Sino naman yung ginamitan ng rahas sa kapagdidisiplina? Damula. Si Damula. Okay, nagets na yung pagkakaiba nila. So si Damulag ay yung bully or namulas. Si Nobita yung namulas. Okay, yung pinupulas. Gets ba? Opo. Pumalakpak nga ng tatlong na-gets. Hindi na. Pumalakpak ng tatlong na-gets. Okay, na-gets na inyo. Sinong hindi naka-gets ng aralin natin? Ayan, wala naman. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng poster making. So maglalaan tayo ng oras para gawin ito. Maaari mo pakibasa ang panuto? Ay, sabay-sabay na lang. Pakibasa na, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Bawat isa sa klase ay buuin ang kanilang sariling poster. Sasagawa ito sa one-part illustration board. Ang poster ay patungkol sa kung paano maiiwas at paano malalabanan ang bullying o ang bubulas. Lalagyan ito ng kulay at disenyo. Okay. So, gagawin natin yan ngayon din. Okay? So, gawin na natin. And, thank you sa inyong pakikinig. Maaaring tumakson tayo sa inyong paggawa. Mag-focus and ilabas na ninyo ang inyong mga illustration board.